BBM nagpista ngayon dulot ng mahahapding batikos na kanyang natatanggap sa kanyang paghuhugas kamay kaugnay sa impeachment. Pangulo, batid ang kahihinatnan kapag siya hindi manahimik sa sitwasyon ngayon ni VP Sara. Pero bago ang lahat, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na ito, please do subscribe para mas maging updated pa kayo sa mga susunod kong mga videos. Isiniwalat ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi na umano trip ng Pangulo na makigulo sa impeachment dahil wala na umano itong pakialam, lalo na't busy na umano ito sa iba't ibang bagay. Patutsada naman ng mga naglalakihang political analyst na umiiwas na umano ang Pangulo dahil sa takot na mas lalong masira ang reputasyon nito at ang kaba nitong baka maimbirna o mabokya ulit ang kanyang mga manok sa 2028 elections. Ano po yung masasabi ninyo dun sa naging hakbang ng Senado last night to remand yung articles of impeachment at ibinalik po sa Kongreso? Mensahe ba ng Pangulo? Wala po, alam naman natin, ulitin natin, kung tungkol sa impeachment ang pag-uusapan. Ang Pangulo po kasi, kung tutusin nyo, ngayong umaga, ang dami niyang pinuntahan. So, kung ang Senado, may mga ilang senador na busy sa pagtatanggol sa procedure, at may mga senador na busy sa pagtatanggol sa Vice Presidente, ang Pangulo po ay busy sa pagtatrabaho. Gusto niya sana, katulad ng ating sinabi kanina, maibigay ang mababang presyo ng bigas, makapagbigay ng mababang presyo ng mga pangunahing bilihin sa merkado, at maibisan kung ano pong paghihirap ang narasin sa ngayon, kung ano nangyayari sa Senado, dahil ang trabaho po ng Senado, kung ano man po ang mangyari dyan, sila naman po ang mananagot sa taong bayan. Ma'am, as a lawyer, aren't you concerned of the worries of other lawmakers na that this might lead to constitutional crisis? As a lawyer, opinion ko na to ha. Okay. For me, depende po yan eh. Depende. So, ang pagre-remand back, dahil yan naman ang pagdesisyonan nila, may punto po kasi na kung meron lang sila naguguluhan, they can ask the House of Representatives, ano ba to? Certified ba to? Kasi when you say it's a certified, may verification at naipasa yan, consider dyan na may presumption yan of regularity. Ba? So, it can be an issue during the trial if they want. Pero to remand back, kung ano man yung kanilang adhikain, hindi po natin masasabi. Pero since nasa kanila man po yung jurisdiction, ang Senado na po talaga ang maaari mag-decision siya. Maraming salamat, Mase. Ivy Reyes. Good afternoon, Yusek. Follow-up lang po sa impeachment. May nasabi na po ba si President or ang palasyo sa usap-usapang dismissal ng impeachment? Tsaka, did he ever express any concern on the political effects he may face? Political effect that over he the may impeachment? face. Opo. Ito naman, parang it will give a negative impact to the President because of the dismissal of the complaint against VP Sara. Ganun po ba yun? Hindi, I'm just clarifying. Pero negative impact kung madidismiss. Unang-una po, hindi po kasama ang Pangulo sa debate doon sa Senado. Makikita po ng taong bayan kung sino po ba kaya ang sumusunod sa procedure or sino ang naglalaro sa procedure para makaiwas o para maituloy ang impeachment trial. Sa Pangulo po, sa ngayon, uulitin po natin, hindi po kasi focus ng Pangulo ang impeachment, pero ayon din naman po sa Pangulo, ito po'y pangkalahatan. Kailangan din po talaga ng transparency, accountability sa lahat ng public servants. Hindi lamang po sa usaping impeachment trial. So pag sinabi po ng Pangulo na proseso, dapat sundin ang batas, dapat sundin ang konstitusyon. Huwag paglaruan ang mga procedure. Yung naaayon lang po ang paggamit ng procedure at rule of law para ito sa taong bayan, para sa interes ng taong bayan.
So wala po tayo nakikitang ano bang negative impact na mangyayari sa Pangulo dahil hindi po siya kasama sa anumang tatagisa ng talino sa debate dito sa Senado. So kung ito may madismiss, sabi nga po natin, taong bayan po ang huhusga sa Senado kung ano po ang ginawa nila during the impeachment trial. Thank you po. Last question. Impeachment of follow-up question, Ivan Marina. Sige. No, not impeachment. Babalikan ko lang ho yung sinabi nyo kanina, yung you challenged SIPCOR na kung sinabi nyo walang iwanan, sana wag iwanan ng mga tao sa secure, something like that. Clarify ko lang ho, ito ba in reference to Senator-elect Camille Villar's statement thanking the Vice President for her support? In general, dahil pagkaibigan ka, nagsaserbisyo ka, hindi ka lang dapat para sa kita, para pagsilbi ka sa taong bayan. At ang dapat ang lahat ng mga pinagsisilbihan mo, ituring mong kaibigan. So kung ikaw ay magiging kaibigan at magsisilbi, tuparin mo. Thank you. Salamat, Ivan. Si relate impeachment, si ano muna, si Eden Suarez Santos pala. Sorry. Okay lang. Yusek, yung, regarding po dun sa impeachment pa rin, ano, sabi niyo po, kailangan sundin yung procedure, yung konstitusyon. Dapat po ito rin nang sundin ng Kamara Representantes kapag ka po nag-file ng impeachment complaint against the President po. Kasi di ba merong i-file before yung Duterte Youth, pero hindi po binigyan ng pansin or hindi na po napagtuunan ng pansin ng Kamara na isa po doon sa kinu-question din ni Senator Alan Peter Cayetano. Mas maganda pong itanong nyo yan sa spokesperson ng House of Representatives. Hindi po natin saklaw yan. Thank you. Maraming salamat, Eden. Last question, Christian Rosores, Radyo 630. Ma'am, balik lang po ako dun sa SIPCOR kasi nabanggitin po sa report na nagbabayad naman pala yung local authorities doon sa SIPCOR. Meron po bang figure kung magkano yung nalugi from the LGU side dahil nagbabayad sila at the same time hindi na fulfill yung duties ng SIPCOR dahil nga po nag-cause ng malawakang blackout? Sa ngayon po, hihingin ko po yung pinakadetalye. At ongoing pa po kasi yung investigasyon, yung mas malalimang pag-iimbestiga. Kapag ka po tayo ay nagkaroon ng pinakadetalye patungkol po dito sa pag-iimbestiga, ibibigay ko po sa inyo kaagad-agad. Thank you, Christian. Ma'am, last question na talaga to. Chloe Hofana, Business World. Good afternoon, Yusek. Meron na po ba tayong priority bills for the 20th Congress? Actually, marami po. Meron po mga priority bills na pag-usapan po to sa nakaraang LEDAC, Common Legislative Agenda. Nandito po, unang-una, siyempre, unahin po natin yung National Government Right Sizing Program at amendments to the Right of Way Act. Dalawa lang po ito sa pinakamahalagang dapat sana na maipataguyod na dahil malaki pong bagay kapag ito'y naisa batas, malaking bagay po ito para sa gobyerno. Nandyan din po yung The Konektadong Pinoy Act at pati po yung the amendments to the Universal Healthcare Act. So, ilan lamang po ito. Marami po kasing batas na nais na maipasa, pero yan lang po muna ang aking maibabanggit dahil yan yung pinaka-importanting dapat sana na maipasa. Sa wage hike naman po, Yusek, the DBCC just released a position paper warning against the legislated across-the-board minimum wage hikes of 200 pesos and 100 pesos. Last time, the president said he needs to weigh pa the economic impacts of this. So, does this mean po na the DBCC's study, does that reflect po the stance of the president? Sa ngayon po, tatanungin ko yung Pangulo kung kanya na pong nabasa yung sinasabi. Dahil sa ngayon, ako personally po, wala pa po akong kopya nung inyong sinasabi. Pero hindi ko pa po kasi naitanong sa Pangulo ang patungkol dyan. Baka po, pag nagkaroon kami ng pagkakataon, maitanong ko po yung tanong na yan at ibibigay ko po agad sa inyong sagot. And last question na, if lawmakers pass the bill tonight, may chance po ba na ma-veto ito ni President since essentially alter ego niya po ang mga DBCC heads and mukhang hindi sila sang-ayon sa wage hike. So, Hindi ko po masasagot sa ngayon.
kailangan mabasa pa rin po ng Pangulo ang mga detalye patungkol dyan. Kung ito naman po yung makakabuti sa mga manggagawang Pilipino, malamang ay maayunan ng Pangulo. Pero ang sabi po niya, kailangan po talagang aralin bago siya sumang-ayon. Kasi marami pong stakeholders concern na dapat din pong madinig sa parte na yan. Thank you, Yusek. Thank you, Chloe Hofana. Okay, so bago po tayo magtapos, 53 free Wi-Fi sites sa Tawi-Tawi.